Ang dysmenorrhea ay nagpapahiwatig ng isang kondisyon kung saan ang daloy na ginawa sa panahon ng regla ay mahirap at nauugnay sa hitsura ng sakit sa ibabang bahagi ng tiyan. Alamin natin kung ano ito sa video ngayon. Kumusta at maligayang pagdating sa Med4Care. Ang paksa ngayon ay dysmenorrhea. Ang karamdaman na ito ay napakapangkaraniwan sa mga kababaihan sa edad ng reproductive at kadalasang nagdudulot ng negatibong emosyonal, karakter, at psikolohikal na implikasyon. Ang dysmenorrhea ay isang pangkaraniwang sakit, lalo na sa mga kabataan. Sa lahat ng mga kaso ng dysmenorrhea na naobserbahan, higit sa 1/3 ng mga kababaihan ang dumaranas ng napakatinding pananakit, habang ang mga epekto sa paaralan at trabaho ay madalas ding lumilitaw, dahil mismo sa nagresultang kakulangan sa ginhawa. Ang dysmenorrhea ay maaaring masubaybayan pabalik sa dalawang pangunahing klinikal na larawan. Pangunahing dysmenorrhea, kapag ang pananakit ng regla ay nangyayari sa kawalan ng iba pang mga sakit at hindi maipaliwanag ng isang partikular na pelvic pathology. Secondary dysmenorrhea, kapag ang pananakit ng regla ay sanhi ng isang naitatag na pelvic pathology o isang extrauterine disease. Ang mga kadahilanan ng panganib na pinaka-nauugnay sa dysmenorrhea ay ang paninigarilyo, labis na katabaan, mabigat at patuloy na daloy ng regla, at syempre isang family history ng dysmenorrhea. Alam ba natin kung bakit napakasakit ng regla? Ang mga modernong pathophysiological na pag-aaral ay na-highlight ang makabuluhang papel na ginagampanan ng arachidonic acid at ang regulatory pathway nito. Pagkatapos ng yugto ng ovulasyon, ang mga selulang endometrial, ang mga selulang nakahanay sa matris, ay napupuno ng mga fatty acid sa antas ng cell membrane. Kapag ang mga fatty acid na ito, bilang arachidonic acid, ay inilabas, humahantong sila sa pagbuo ng mga partikular na sangkap, tulad ng mga prostaglandin. Sa partikular, ang pagtaas ng prostaglandin TGF-2A ay nag-udyok sa pagsisikip ng mga sisidlan ng mga kalamnan ng matris. Ang prosesong ito ay nagiging sanhi ng pag-ikli ng mga bundle ng kalamnan at nag-trigger ng sakit. Ang fenomeno na ito na ngayon pa lang natin nakita ay nangyayari sa lahat ng kababaihan. Ang nangyayari sa halip sa mga babaeng may dysmenorrhea ay ang mga antas ng TGF-2 ay humigit kumulang double kumpara sa mga babaeng may normal na regla. Maiintindihan mo ang dahilan ng matinding sakit. Ang iba pang mga dahilan ay natukoy upang ipaliwanag ang pangunahing dysmenorrhea. Halimbawa, ang pagtaas ng anggulo ng pagbaluktot ng matris, na tumutukoy sa isang balakid sa normal na paglabas ng daloy. Mataas na konsentrasyon ng antidiuretic hormone ADH. Mababang konsentrasyon ng nitric oxide, na siyang hormone na nagtataguyod ng vasodilation. Ang mga sanhi na nagdudulot ng pangalawang dysmenorrhea ay endometriosis, pelvic inflammatory disease, adenomyosis ng matris. Ang mga sintomas na kadalasang nauugnay sa dysmenorrhea ay sakit sa tiyan, mga cramp sa ibabang bahagi ng tiyan, madaling pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo, pagduduwal at pagsusuka, pagtatae, walang gana kumain, pagkairita. Sa pagsusuri ng dysmenorrhea, ang isang gynecological na pagsusuri ng isang espesyalista ay lilitaw na pangunahing na, bago magpatuloy upang magsagawa ng mga instrumental na pagsubok, ay dapat mag-ingat upang magsagawa ng isang mahusay na yugto ng anamnesis at isang tumpak na pagsusuri sa layunin. Sa anamnestic phase, napakahalaga na magpatuloy upang ganap na makilala ang sakit dahil ito ang laganap na sintomas sa dysmenorrhea. Sinusuri din ng anamnesis ang posibleng paggamit ng mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis tulad ng mga intrauterine device at pagkatapos ay nakatuon sa pagbalangkas ng pamumuhay ng pasyente, pagsisiyasat din sa mga gamot na ginagamit para sa mga therapy at nakakapinsalang gawi tulad ng paninigarilyo o alkohol. Ang pisikal na pagsusuri ng pasyente ay isinasagawa kasunod ng anamnesis at batay sa mga sumusunod na puntos. Tumpak na inspeksyon ng panlabas na ari ng babae, naghahanap ng anumang anatomical obstacles sa pag-agos, tulad ng pagkakaroon ng mga polyp. Palpation ng tiyan at pelvic area. Kumpletuhin ang pelvic, vaginal o rectal na pagsusuri, kapag may dahilan upang lubos na maghinala sa pagkakaroon ng pinagbabatayan na patolohiya. Ang mga pagsusulit na kadalasang ginagawa ay ultrasound, hysteroscopy, nuclear magnetic resonance, bilang ng dugo, dosis ng sex hormone at panel ng function ng bato.
Ang paggamot sa dysmenorrhea ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng pasyente at maibsan ang pakiramdam ng sakit na lumilitaw sa pagdating ng panregla. May mga partikular na gamot para gawin ito. Mga non-steroidal na anti-inflammatory na gamot tulad ng ibuprofen, naproxen at aspirin. Ang mga gamot na ito ay makukuha sa mga parmasya nang walang reseta at epektibo sa pagbabawas ng mga sintomas ng dysmenorrhea. Mag-ingat, kung ginamit sa mahabang panahon, maaari nilang mapataas ang panganib ng pagdurugo ng tiyan at mga problema sa batok. Maaari rin silang makipag-ugnayan sa iba pang mga gamot, tulad ng mga anticoagulants at antihypertensive. Ang mga hormonal contraceptive ay isang uri ng gamot na ginagamit upang maiwasan ang pagbubuntis, ngunit mabisa rin ang mga ito sa paggamot sa dysmenorrhea. Kabilang sa mga hormonal contraceptive na ginagamit para sa dysmenorrhea, ay mayroon tayong contraceptive pill, ang transdermal patch at vaginal ring. Ang mga gamot na ito, bilang karagdagan sa pagpigil sa ovulasyon at pag-regulate ng menstrual cycle, ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga sintomas ng dysmenorrhea, kabilang ang pananakit ng tiyan, pagdudual, pagkapagod at mga pagbabago sa mood. Ang iba pang mga gamot na ginagamit ay antispasmodics. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapahinga sa mga kalamnan ng matris at pagbabawas ng mga contraction na nagdudulot ng sakit. Ang mga ito ay itinuturing na isa sa mga pinakaligtas na opsyon sa paggamot at maaaring gamitin kasama ng iba pang mga gamot. May mga pantulong na therapy na maaaring gamitin kasama ng tradisyonal na therapy. Ang ozone therapy ay isang ipinahiwatig na paggamot dahil, tulad ng nakita natin dati, sa dysmenorrhea, ay kadalasang may problemang nauugnay sa pagbaba ng produksyon ng nitric oxide. Ang nitric oxide mismo ay sa halip ay pinapaboran ng ozone na pinangangasiwaan ng ozone therapy, na humahantong sa maraming mga pasyente sa isang higit na pagpaparaya sa sakit sa panahon ng menstrual cycle. Pagkatapos ay mayroon kaming acupuncture. Phytotherapy, ibig sabihin, ang paggamit ng mga halamang gamot. Heat therapy, na kung saan ay ang paglalapat ng init sa bahagi ng tiyan upang mapawi ang sakit. At sa wakas ay pagmumuni-muni. Ang operasyon ay isang napakabihirang opsyon na panterapeutika, at ginagamit lamang kung ang sanhi ng sakit na ito ay nakasalalay sa mga problema sa istruktura ng matris, tulad ng fibroids, endometriosis, o mga malformation ng matris. Sa konklusyon, ang dysmenorrhea ay isang kondisyon kung saan mahirap ang daloy ng regla ng pasyente at nauugnay sa matinding pananakit, kadalasang sinasamahan ng paulit-ulit na sintomas tulad ng pagdudual, pagsusuka, at sakit ng ulo. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, bagamat napakadalas sa populasyon ng kababaihan, ay maaaring magdulot ng malaking depisit sa kalidad ng buhay ng babae, gayon din magdulot ng pagbaba ng pagganap sa paaralan at trabaho. Habang ang pangunahing dysmenorrhea ay maaaring panatilihing nasa ilalim ng kontrol sa pamamagitan ng paggamit sa pharmacological therapy, ang pangalawang dysmenorrhea ay kadalasang ginagamot sa pamamagitan ng operasyon dahil madalas itong sanhi ng endometriosis. Naabot na namin ngayon ang dulo ng video ngayon, sana ay nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ito, suportahan kami sa isang magandang like, mag-subscribe sa channel, at i-click ang bell para ma-notify sa tuwing may lalabas na bagong video namin. Magkita-kita tayo sa Med4Care.